Sa mga kapwa kong OFW na mayroon po mga pinagdadaanan, lagi po ninyong tandaan ha, walang hindi kaya. Basta malaki ang tiwala ho ninyo sa inyong mga sarili. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, para makaiwas ho kayo ng depresyon, mas magtiwala kayo sa inyong mga sarili, mas mahalin ho ninyo ang inyong mga sarili. Huwag ho kayo basta-basta magtitiwala sa inyong mga nakakasalamuha. Iwasan niyo pong magkikipagkaibigan sa mga tao na napaka-negative person. Huwag po ninyong i-pressure ang inyong mga sarili. Kapag mayroon po kayong mga plano sa buhay, huwag po ninyong madaliin. Darating at darating ho yan sa inyo kapag para po sa inyo. Kasi the more po na minamadali po ninyo, the more po kayo na napipressure, kaya nai-stress, nadidepress ho kayo. Isa sa pinaka-importante sa lahat kapag OFW tayo para maiwasan natin ma-depress dito sa ibang bansa, marami po ang pwede ninyong magawa para hindi po kayo makapokus dun sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Iwasan nyo pong manood ng mga nakakalungkot sa social media na pwedeng makaka-apekto sa mental health at sa nararamdaman ho ninyo. Kapag masyadong mabigat ang inyong mga pinagdadaanan, manood kayo ng mga movie na alam nyo na makakatulong ho sa inyo, or magbasa kayo, ganun. Tapos manood ho kayo ng mga palabas na yung pwede po ninyo makuhanan ng inspirasyon. Yung mga love story, ganon. Pwede nyo na pong panuorin ho yun, makakatulong ho yun sa inyo. Kasi kapag mayroon ho kayong pinagdadaanan sa buhay, tapos nanonood ho kayo ng nakakalungkot, at nakikita ho ninyo yung mga nakakalungkot na nangyayari sa social media, maaapektuhan at maaapektuhan ho kayo. Parang maikumpara po ninyo yung sarili ho ninyo doon sa mga nakikita ho ninyo. Para ma-inspired po kayo, doon po kayo manood sa mas nakaka-positive vibes. Ito lang ha, marami akong napapansin na maraming nadidepress na mga kapang OFW dahil sa mga mahal nila sa buhay. Gaya nga ng sabi ko sa inyo guys, pilitin nyo na mas magtiwala kayo sa inyong sarili kaysa magtiwala kayo sa ibang tao. Kapag may plano kayo para sa kinabukasan, piliin nyo na itago muna sa inyong mga sarili. Mag-save kayo kasi iba talaga ang pakiramdam kapag mayroon kang nakikita sa pinagpaguran mo talaga dito sa ibang bansa. Kapag alam nyo na ang inyong mga kapamilya, kahit asawa o anak mo pa yan, kapag walang naitutulong sa'yo at puro problema ang naipaparating sa inyo, sikapin nyo po na mahanapan nyo ng solusyon. Mayroon pong mga solusyon na kahit ikaw lang mag-isa ay kayang-kaya mong gawin. Hindi naman porkit na mayroon kang pinagdadaanan, italo ka na. Lagi mong tatandaan na pinagdaanan mo lang yan, pero hindi mo yan hiniling. Ibig sabihin, pwede mong malampasan yan. Kapag matigas ang ulo ng inyong mga anak, hayaan nyo na. Kapag hindi nag-aral ng mabuti, hayaan nyo na. Kapag yung mga asawa ho po ninyo nangangaliwa, hindi kayo tinutulungan, puro sakit ng ulo ang binibigay sa inyo, hayaan nyo na. Huwag nyong hayaan na matalo kayo. Sikapin yung manalo kayo sa mga pagdadaanan ninyo sa buhay sa mga kapwa kong OFW. Iwasan mo na ikumpara ang sarili mo sa ibang tao para maiwasan mo din ma-stress at ma-depress at ma-pressure. Kapag pakiramdam mo na hindi ka nila nirerespeto, ayaw ka nila, kapag pinagchichismisan ka, hayaan mo na sila. Hindi mo ikakamatay yan kapag hinayaan mo. Lagi mong tatandaan, kapag papatulan mo, ikaw din ang talo. Amping.